good day everyone. So for today, I will demonstrate a mini system integration focusing on how independent system achieve interoperability. So sa tinuod nga enterprise setup, organizations use different subsystems sa ilang software. So sa isa ka subsystem sa ilang software is na siya nagkalahi-lahi nga mga subsystems. So na mag-connect sa mga uh, matag usa to achieve goal. For this lab, I will simulate how data integration works. So there is a system subsystem A. Kini ang nag-simulate sa usa ka back-end database o inventory management system. So there is a B nga file. So kini ang nagsilbing presentation layer o management dashboard. So I chose the data integration model for this scenario. So nagamit og JSON, so which means JavaScript object notation as our intermediate data format. So this is a classic example of those loose coupling, meaning a subsystem A doesn't need to know how subsystem B works. So kinahanglan lang sila mag-agree sa usa ka common data, contract o file format. Then so diri as sa subsystem A, nagamit ko og function nga json.dump. So kining json.dump is ang main responsible niya is for the data flow. Gi-extract niya ang internal data gikan sa atong script o giload niya o giload ni niya ang dito sa shared file diri. So i-load na niya diri sa shared file dire. So kanang i-load diri sa JSON data ay shared data.json. Tapos this acts as our integration bridge. So kini ang mag-acts as our integration bridge dito sa sa pikas nga file no katong diri sa subsystem A.5. So I'm using Python and JavaScript in this simulation. So atong i-run ang code. So i-run nato ni si subsystem A para makita ninyo. Python subsystems A.5. So pag-run mo na. So nay mo gawas nga system A data has been successfully pushed to shared. So na-share na siya diri, na-push na siya diri. Then namoy makita nga another file diri so shared data.json. So kung mo na i-click diri so naka-kuan structured na siya. Mo na siya ang kuan ng structured JSON, no? So mag-act na siya as a bridge para ma-load niya ang data dito sa PCAS file. So kini nga JSON file ang ang basihan sa atong interoperability structured data ni nga nag-follow sa usa ka specific schema. So diri sa subsystem B, so it nag-perform siya og simple ETL like process, no? So unsa man ning simple ETL like process? So first the extract. Ang kining extract is gi-read niya ang data gikan sa shared JSON. So gi-read niya no diri sa shared JSON shared data.json. Tapos pag human niya nang gi-transform, gi-convert niya ang raw JSON format into structured and readable table. So structured na siya. May structured niya. Tapos iyang gi-load, i-display niya ang final report. So pag ato nang i-run karon, i-run nato ang subsystem B. So automatic katong
data nga naa sa subsystem A, ma-push through na siya padung sa subsystem B. So kini siya nga mga information kini nga may sa subsystem A. Kung ato nang i-run ang subsystem B, mapadulong na ni siya, na-bridge naman ni siya, kana natay share the JSON. So, try na to run. Python subsystem b.py. So, run. Oops, naman eh. Python Python subsystem b.py. So, kana. So, as you can see, naggira na to ang subsystem B. So, katong information nga diri sa subsystem A. So, kini nga diri ang mga kuan nga information. So, na-bridge na siya, na-load na siya diri sa subsystem B. So, giran na to ni ang subsystem B kini tong giran. So, kini mga information is na di ba naani sa katong subsystem A. Kaya kini kana siya. So, makita niyo sa ato ang terminal. So, ang iyang output is nanadri nag-reflect na, no? So, while implementing this simulation, I identified several integration pinpoints. So, first is the temporal dependency. One major challenge is timing. Kung iran na ko ang subsystem B, kini siya. Kung iran na ko ni siya, so wala pa ang A, mo crash ni siya kay wala pa man ang data bridge kini siya, wala pa may data bridge. So mag-crash na siya. Then in real enterprise systems, we use middleware or API pooling na para ma-manage ang data availability. So di ba ang katong past na to nga discussion sa nag-report which is si Junril Villadulid, yang explain dito that for example na isa ka ERP system or CRM, unya kuntahay magbutang og kanang uh, payment system. So one way to connect payment system in that CRM or ERP is we need to use middleware para ma-bridge siya. So ingana ang nahitabo. Tapos next is the structural mismatch. So kung usbon sa subsystem A ang K-name from price to kining price niya to unit cost, um, kining price to unit cost, maputol ang integration o ma-fail ang system B. So this proves nga importante kayo ang strict data schema, no. Then next is the railroad connection. So makita nato kini sa mga school enrollment system when the finance department, for example ang finance department mo generate sa inyong tuition fee, then nagkana siya nagakonsume na sila o data nga gi-integrate gikan sa registrar, di ba? Registrar enrollment system. So kini nga lab nag-demonstrate sa basic plumbing nga nagtugot meaning mga organizational system nga magstorya or mag-function as one unit. So magstoryahan na sila. So di ba nag-iung ko kanina nga magkuan ng kuan ang duha ka system kana mag-agree na sila. So mo na siya ang pasabutan na. So kato lang. Thank you.